Canada Visa approved! Wait, mga kami, may pahabol pala akong video sa inyo na pinarang ko si nanay ng Canada Visa. Ito, super laugh trip. Panoorin nyo. She is a prostitute before in the club. Ha? Huwag ka. Parang makatangka. Yes. Prostitute. Yes. Prostitute. Joke mo kasi. Bakit ka na sila? Prostitute ka. Para makuha nga tayo sa... kung may visa ka na kasi ng prostitute. Okay lang, di ba sa ibang bansa marami namang prostitute? Ano ko nang ganun? Nani naman, pwede pa nani. Para magkaroon akong visa. I hope you can give visa for my son. Canada Visa approved! Ayan, mga kamang. So, for today's video, ikukwento namin sa inyo kung paano kami nakapunta ng Canada at paano kami nag-apply ng Canada Visa. So, kasi ako, parang, ako agency ako. Tapos si nanay, DIY siya. So, do it yourself sa online. So, magkaiba kami ng charges kasi ako, sa online travel express ako, nag-apply. So, nagbayad ako like 19,800 pesos for my visa processing. Ang lamig. Ayan, no, diba? Tapos si nanay, online lang siya. So, parang mga 6,000 ang binayaran mo, diba? Ganon. Tapos sa kanya kasi, invite siya ng kuya ko dito sa Canada, permanent resident. Tapos ako, bali na sarili akong apply. Ganon. O, diba? Miss No. So, ganito kasi yon. Ako kasi, una, parang ako nagpasa ako ng requirements sa agency ko. So, ang pinasa ko is parang bank statement, ganyan. Tapos, syempre, passport, tapos picture, visa size, like that. Tapos, kailangan, nagbigay din ako ng, dapat pagbigay ka ng mga financial supporting documents kasi importante yun. Like, katulad kung may property ka, kotse, bahay, nakapangalan sa'yo, ganyan. Tapos, business, ganon. So, para sure ko ako sa inyo, dapat marami kang travel history bago ka mag-apply ng mga malalaking yung mga mahihigpit na mga bansa na may mga visa. Para at least, pag nakita nila na like ka nagpupunta sa ibang bansa, you have a chance to have a visa approved para sa'yo, diba? Tapos si nanay naman, sa kanya, kailangan lang niya kasi diba parang, syempre, parent, madali lang yun sa kanya. So, ang kailangan niya lang is invitation galing kay kuya dito sa Canada. Ayan, nag-snowing. Tapos, syempre, kinuhaan ko rin siya ng supplementary card ng credit card para kahit pa paano powerful yung documents niya, di ba? Tapos nilagyan namin ng pera yung bangko niya. So parang yung sa kanya 150,000 pesos. At saka kailangan ang bank account mo matagal na. Hindi yes, perfect. Hindi pwede kung kailan ka aalis at saka ka palang kukuha ng bank account. Kaya yan, tandaan nyo yun mga kamang. Dapat yung bago kayo mag-apply ng mga Canada Visa, dapat kunwari 1 year na yung ATM nyo, ganun yung bank account bago kayo mag-apply. Kasi may laman nila yun, kaya ka lang kumuha ng bank account kasi nga mag-apply ka ng visa. So, that's not good. So, kailangan patagalin mo muna bago ka mag-apply. Ganon. Tapos yun, so, pinasa na namin siya sa VFS sa Makati. Tapos, kinontak na lang kami. Naghanap na lang kami ng schedule for biometric. Ayun na yung pupunta ka ng office. Tapos, appearance. So, yun. Ang tinanong sa amin is, tinanong na kung kailan yung birthday namin, kung sino yung pupuntahan namin sa Canada. Ayun lang, di ba? Sobrang bilis lang. Ang matagal lang talaga yung processing, yung delivery ng passport. Sobrang umabot ata ng sa'yo 3 weeks. Oo, sa akin wala pang wala pang 2 linggo. Dumating na kaagad yung passport visa ko Pero yung sa akin umabot parang 3 weeks ata sa akin bago dumating to. Kaya, ayun. So, hinintay na muna po lumabas yung visa ko kung approve o hindi. Bago kami bumili ng airplane ticket. Ayan mga kamang. So, mga advice ko lang sa inyo talaga is kailangan kompleto yung documents nyo. Kasi para hindi masayang. Lalo na yung sa akin, ang mahal ng bayad ko sa may travel agency, diba? Paano kung ma-deny o sign yung pera, ganun. Ang maganda lang talaga sa travel agency is papasa mo lang lahat. As in, sila na mag-aasikaso, tapos kung may kulang, ganun, sasabihin nila sa'yo. Kasi gusto rin talaga nila is ma-approve ka. Hindi lang yung basta-basta ipapasa yung requirements ng feeling nila, hindi pa talaga kompleto yung
yung papers mo or yung documents mo. Kaya ako talaga nilagay ko rin na vlogger ako kasi may DTI naman ako na vlogger, tapos monetize naman ako, ganyan. So lahat binigay ko, lahat ng pwede, business, ganyan, lahat ng pwede, kotse ko, ganyan. Ultimo kung may motor ka, nakapangalan sa'yo, ipasa mo kasi wala namang problema dun, di ba? Kasi that is a supporting document. So mga kamang, sana na may natutunan kayo ngayon sa aming Canada Visa Approved, di ba? Nice! Okay. At sa lahat po ng mga viewers dyan, please do subscribe po and subscribe and follow po ang aming YouTube channel, Facebook page, TikTok, ang Mang TV po. At syempre, di ba, i-share nyo tong vlog para po makita ng mga gustong mag-apply ng Canada para alam nila kung ano yung gagawin nila. So, thank you so much for watching. Anong oras na? Mang TV na! Let's go! This is our place here in Canada, di ba? It's snowing! Thank you!